Yung pipilitin mo yung tao na manood ng video mo. So guys, hindi ito nakakatulong. Promise, hindi siya helpful para sa channel mo. Maraming mga baguhan na YouTubers na pagkatapos mag-upload, goodbye na. Pero alam mo ba na yung unang oras ng video mo ay sobrang halaga niyan? Paano ko nasabi? Na mga oras na yan, dyan lang naman nagdi-decide si YouTube kung ire-recommend niya ang video mo o hindi. Kaya sa video na to, isi-share ko sa inyo yung 10 bagay na hindi nyo dapat ginagawa after mag-upload ng video. Especially yung number 9, sobrang daming mga baguhang YouTubers ang nagkakamali dito. Hello mga creators! Welcome back dito sa channel ko. Kung bago ka dito, ako si Jem at nagbibigay ako ng mga tips para sa mga aspiring YouTubers. So ngayon pag-uusapan natin yung 10 bagay na hindi mo dapat ginagawa pagkatapos mo mag-upload ng video dito sa YouTube. Kaya so meron palang mga bagay na dapat tayong iwasan pagkatapos nating mag-upload. So ano-ano ba yon? Number 1, wag na wag mong iiwan yung video mo right after mong mag-upload. Ayan, marami kasing mga baguhan na YouTubers na pagkatapos mag-upload, ayan, goodbye na kaagad. Magla-log out na kaagad. Ganun din ba kayo? Ako minsan guilty rin dito. Anong nabasa ko yung about sa topic na to, naisipan ko na din na i-share sa inyo para lahat tayo ay aware sa mga bagay na to. So guys, sabi ko nga kanina sa inyo na yung pinakaunang oras ng video ninyo after mag-upload. So napakahalaga pala niyan kasi sa mga oras na yan, dyan pala nagdi-decide si YouTube kung ire-recommend niya ang video mo o hindi. Kaya hindi ka dapat umalis ka agad after mong mag-upload. Kailangan mong mag-engage, i-check mo yung retention mo, at i-monitor yung mga comments sa'yo. And pangalawa, huwag mo agad isi-set ng public kung hindi pa naka-set up lahat. Okay? Huwag mo munang i-set na naka-public yung video mo kapag nag-upload ka kung wala ka pang complete setup. So, kung hindi pa ready yung thumbnail mo, hindi pa ready yung tags, hindi pa ready yung description, huwag mong i-public. Bakit ba? At anong rason? Baka kasi mga ma'am sir, baka ma-index ni YouTube na hindi organized or ang pangit ng few seconds ng analytics mo. So, ang gagawin mo is, iset mo muna ng unlisted or i-private mo at doon mo gawin lahat. Yung thumbnail, yung description, yung mga tags. Number 3, huwag kang magpalit ng thumbnail ng paulit-ulit. Ayan, isa ako sa mga guilty dito guys. So, sometimes kapag napapansin ko na medyo mahina or mababa ang analytics ko, so nagpapalit ako kaagad ng thumbnail ko, which is may masamang epekto pala yon sa video na in-upload natin. Okay, based dun sa nabasa ko, changing thumbnails once, it's okay. Pero changing thumbnails ng paulit-ulit, let's say 5 times, ayaw na ayaw pala yan ni YouTube. YouTube hates that. So, paano yung dating kasi kay algorithm pala niyan is confused ka. Confused ka dun sa content mo. Confused ka doon sa nagawa mong video. So, kung magpapalit ka, mas safe yung 1 to 2 changes, that's fine. So, ayan, para sa mga katulad ko na paulit-ulit na nagpapalit ng thumbnail, ayan, para sa atin tong number 3 na to. So, may masamang epekto pala to sa video na ina-upload natin. Number 4 guys, ito sa mga baguhan, no? Huwag na huwag mong i-ignore yung mga comments sa unang araw. Or sabihin natin, sa mga unang oras na in-upload mo yung video mo na yon. Kasi mga ma'am sir, tandaan natin na yung comment section natin, yung comment section ng video na ina-upload natin. So, isa yan sa nagbibigay ng signal kay YouTube na active tayo, na active ang video mo. Pang-5 po mga ma'am sir, huwag mong i-share immediately sa mga social media mo or social media platforms mo like Facebook, TikTok, Instagram, or whatsoever. Sounds weird mga ma'am sir, pero yun yung totoo. Actually, meron din akong napanood na sikat na vlogger na hindi niya rin nire-recommend yun, yung i-share mo agad-agad or i-share mo ng i-share sa mga social media platforms mo. So, based dun sa nabasa ko mga ma'am sir, kapag pinadala natin yan, shinare natin yan sa mga friends natin, sa mga GC, sa Facebook, or Facebook groups, ayan, madalas low retention yung mga viewers na yan. Mas maigi pa na hayaan mong si YouTube na lang yung mag-decide kung paano niya i-recommend yung video mo. Kasi na-i-share mo yan sa mga friends mo, i-click lang yan and then exit na. So, hindi naman panonoorin. Ang dating, low retention lahat. Kaya ang ending, no, iniisip ni YouTube na yung video mo is weak, kaya hindi niya ito i-recommend. So, mas maigi pa na i-share mo yung mga videos mo doon sa group of people who really want your content. Huwag doon sa mga tao or group of people na magbibigay lang sa'yo ng low retention. So, ayun, share ko lang din sa inyo kasi since nabasa ko yan and napanood ko rin sa isang sikat na vlogger, so at least aware tayo sa mga bagay na hindi dapat ginagawa pagkatapos mag-upload ng video. And ito, pang-6 guys, ayan, taas kamay yung mga guilty dito Okay, pang-6, huwag kang maghabol ng views dahil sa pamimilit. Yung pipilitin mo yung tao na manood ng video mo. So, stop messaging people na sabihin na, please, panoorin nyo naman yung video ko. So, guys, hindi ito nakakatulong. Promise, hindi siya helpful para sa channel mo. And mga ma'am sir, uulitin ko, si YouTube ay retention-based, hindi po ito friends-based or kaibigan-based.
So, focus po tayo sa quality ng video natin para organic lahat ng mga views natin. Ang sarap po sa pakiramdam kapag organic lahat ng mga views ng video natin. Promise, kapag na-reach nyo na yung level na yon na lahat ng views nyo ay organic, iba sa pakiramdam, masarap sa pakiramdam. Hindi mo na kailangan makaawa sa mga friends mo, sa mga relatives mo na panoorin yung video mo dahil si YouTube na yung gagawa nun para sa'yo. Si YouTube na mismo yung magre-recommend ng mga video mo. Okay, pang pito guys, na huwag mong baliwalain yung analytics mo sa loob ng 24 hours. So that's the time na kailangan mo nang i-check or tignan kaagad yung iyong CTR o yung iyong tinatawag na click-through rate, retention, traffic sources. Kasi mga ma'am sir, itong mga to, ito yung magsasabi kung kailangan mo na bang palitan yung iyong thumbnail, yung iyong title, gawing mas detailed yung description ng video mo. Okay, number 8, huwag ka kaagad mag-upload ng panibagong video after mo mag-upload. Diba? Halimbawa ngayong araw, nag-upload ka. Nakita mong mahina yung views mo, mag-upload ka ulit. Mag-upload ka ulit within the day or mag-upload ka kaagad kinabukasan. So, hindi rin pala maganda yung kaka-upload mo lang ng video and then may follow-up upload ka ulit. Marami kasing mga baguhan na creators na yung nagmamadali, ay teka, walang views. Okay, upload ulit tayo. Alam niyo mga ma'am sir, hindi pala laging solusyon yung upload ka ng upload, upload ka ng upload. Bigyan mo ng breathing room yung video mo. O hayaan mong makahinga naman, huminga naman yung video mo. So, para makarecover at ma-analyze mo ng maayos. Okay, pang siyam naman, ito yung topic natin nakaraan. Huwag mong i-delete yung video mo kung mahina or mababa ang views. Sometimes, maraming mga video yung nagba-viral after few months. Marami kasi yung nagpapadala sa kaba. Alam niyo yun mga ma'am sir, ay, kaunti lang yung views. Ay, 10 views lang, delete ko na to. So, mali yun mga ma'am sir. So, hindi naman pwedeng 100 subscribers ka pa lang, nag-i-expect ka na kaagad ng 100k views. Diba? Nag-i-expect ka na kaagad ng 1k views, 5k views. Nasa 100 subscribers ka pa lang eh. Diba? Kumbaga, yung community na binibuild mo, hindi pa siya enough para doon sa ini-imagine mo na dapat maging views mo. So, mali po yun mga ma'am sir. Di YouTube po kasi ay may slow burn effect yan. Maraming mga videos mga ma'am sir, ito yung lagi yung tatandaan, maraming mga videos yung sumasabog after several months, after several weeks. At ang panghuli, ayan, ito, huwag mong kakalimutan na maglagay ng cards or end screen doon sa video na i-upload mo. So ayan mga ma'am sir, minsan ako nakakalimot nito. Ang daming nakakalimot nito guys kasi akala wala lang to. Akala kasi ng ibang mga baguhan is wala lang tong tinatawag ng mga cards na to, itong mga end screen, and hindi alam kung saan yung gamit nito. But to tell you mga ma'am sir, sobrang laki ng impact nito sa watch time funnel. So kung gusto mong tumaas yung session time mo, so lagyan nyo po mga ma'am sir ng tamang end screens. So ito kasi yung nagsasabi kay YouTube na valuable yung inyong content. So, ayun mga ma'am sir, yan yung 10 bagay na hindi dapat natin ginagawa after natin mag-upload ng video dito sa YouTube. Ayan, kaya sa mga guilty dyan na ginagawa to, ayan, kaway-kaway sa inyo. Kung guilty ka, i-comment mo yan dyan sa ibaba. Ayan, sabi ko nga, don't worry guys, kasi lahat tayo ay may mistakes. Lahat tayo nagkakaroon tayo ng mistakes. Sabi ko nga doon sa previous content ko, recently lang, doon sa topic natin na hindi ka dapat nagbubura ng mga video mo, lalo na kung yung dahilan mo lang is mababa yung views. So may mga nabasa ako na comment, ay ma'am, nagbura ako. Ay, may mga nabura ako, okay lang ba yun? Actually mga ma'am sir, okay lang yun kasi sa mga pagkakamali natin, dyan tayo natututo. So at least ngayon is aware na tayo, alam na natin na may masamang epekto pala yun sa channel natin. So ayun mga ma'am sir, kung gusto nyo pa ng ganitong topic, like yung mga YouTube tips, YouTube growths, don't forget to like and subscribe at i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na videos. And of course, before I end, mega shout out sa members ng aking channel. Ayan guys, for those na gustong mag-join sa membership ng aking channel, ayan, i-click nyo lang po yung join button na to. And for those naman na mga baguhan, na mga bagong subscribers natin, yung mga bagong viewers natin dito sa ating channel, ayan, mega shout out po sa inyo. And for those naman sa mga dating subscribers ko na, ayan, thank you so much sa full support ninyo mga ma'am sir. And I hope lahat tayo mga ma'am sir is ma-reach yung mga goals natin dito kay YouTube at lahat tayo ay sumakses dito sa mundo ni YT. So ayun lang mga ma'am sir, have a nice day everyone. Thank you for watching and see you on my next video. Bye po!